Dahil yan, eto, yung sinasabi nyo, Ma'am Lena Sabado. Oh, mga kababayan, matutuwa kayo dito. Nagpang-abot pala mga ka-GP Natics itong si Guanzon at itong si Ferdinand Gasolito Tapasio. Buti na lang, nakalaya na ako. Hindi na ako mukhang gasolito. Saktong-sakto, kita nyo naman mga ka-GP Natics. Oh, tingnan nyo, yung body ko ngayon, hindi na ako mukhang gasol. Ay, no. Grabe tong dalawang to mga kababayan. Hindi na nahiya. Tingnan nyo, panoorin nyo po kung paano po mga kababayan nag-aaway itong dalawang DDS sa harapan pa ni Sara Duterte. Kakahiya. Tinatawanan lang kayo ni Sara. O yan ha. Oh. Walang aawat ha. Walang aawat ha. Grabe oh mga kababayan. Ang tapang ni ni Topacio oh. Oh. Sige. Sige, sige. Tingnan mo si Sara mga kababayan. Nakangiti lang. Tinatawanan lang sila. Sabi siguro niya, sige magpatayan kayo. Oh. Tindi ng kanilang tapatan. Grabe, no? Mga kababayan. Hindi po nila gusto ang bawat isa. Di ba? Dahil nga naman mga kababayan, etong si Ferdinand Topacio, kinasuhan niya ni Guanzon dati nung panahon na ito ata yun mga ka-GP Natics. Wait lang pakita ko sa inyo. Nandito pa ba yun sa akin? Wait. Sandali po guys Natatawa ako doon, naalala ko lang. Ito pala. Ayan. Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa mga kaibigan natin, yung SSO. Ito pa lang si Rowena Guanzon ay nagbebenta. Yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, bardagulan queen, may mukha niya, ay binibenta niya. Tinatanong nila kung bawal, hindi naman po bawal. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman, kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirt? Kung kumakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, anong iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado? Diba? Alam ba ng PDP yan? Hindi naman po miyembro ng PDPC. Si Commissioner Guanzon, pilit lamang niyang idinidikit, iniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil sikat, popular, malakas sa taong bayan si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinapa-inhibit siya, ayaw niya mag-inhibit. Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito, kay Masagwa daw, kay Bastos daw, kay puro rape jokes, pati kay VP Sara, tinawag niyang Fiona, tinawag niyang basically, tinatawag niyang magnanakaw nun si VP Sara na yung, 125 million in 11 days, ang ganang post niya, meron daw lahat. Tinawag niyang Fiona, ang daming sinasabi niyan against VP Sara. Literal nga nakain suka di ba? Sabi nga ni Jesus Palsis, literal yan, nakain suka. Ganyan naman talaga kayo, pare. Diyos ko, Topacio, galit na galit ka sa kapwa mo. Parehas naman kayo, ganyan ka rin Para bago ang kapal ng mukha, gusto pang mag-spokesperson. Buti nga hindi tinanggap. Ngayon, gusto mag-senador, pilit na dikit ng dikit kay Sara Duterte. Yan ang istorya po niya. Ngayon, nagbebenta ng t-shirt. Kayo na po mag-usga. RTC of Bacolod City for unjust fixation against me. This Ferdinand Topacio will not stop until he is stripped of his license to practice, because he's using his being a lawyer to what do you call this? Facilitate his commission of unlawful acts. So, aside from this disbarment complaint, I will also be filing an unjust fixation case against him in the prosecutor's office of Quezon City. Kaya naman pala mga kababayan, itong dalawang to ay may galit sa isa't isa. Si Rowena Guanzon ang unang nag-file ng disbarment case laban kay Ferdinand Topacio. Tapos unjust vexation pa mga kababayan. Kaya yung mamang maliit, yung mamang malaki pala, nagtanim ng galit. Pero ibo dinala pa sa Davao mga ka-genetics.
Magpapang-abot to nilang makadikit. Alam na, nakakatuwa, no? Itong mga DDS, parang sa kanila lang ako nakakakita, mga ka-GP Natics, na mga ganitong issue. DDS sa kapwa DDS, ito nga si Rowena Guanzon, na kahit nasabihin niya na hindi raw siya DDS, pero bakit siya lumalapit doon, di ba? Sabi niya, love lang daw siya ng DDS. Okay, sige, kunwari hindi ka DDS, pero alam namin DDS ka, di ba? Kunwari lang na hindi ka DDS. Pero, mga kababayan, Rowena Guanzon, Topacio, nag-aaway, nagbabardagulan. Etong grupo ni Bongo, mga kababayan, tapos si Jing Paras versus Vic Rodriguez at yung mga grupo naman niya, nagbabangayan din. Tapos hindi lang yon. Doon sa taas, may nagbabangayan, sa baba, nagbabangayan din tungkol sa pera. Ba't ang gulo-gulo nyo, DDS? Diba, hindi kayo manahimik. Sa bagay, content yan. Di ba? Sa bagay, content yan, mga ka-GP Natics eh. Mag-away kayo na mag-away. Meron kaming i-content. Matutuwa pa kami. Kasi, nadidivide kayo eh. Pare-parehas daw kayong mga tungaw. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, sabi ni Ayu. Di ba? Sabi ni Ma'am Edith Atinaya, sila nagpapagulo sa Pilipinas. Ang lala nyo, DDS, kitang-kita sa galawan nila yung pangit nilang pagkatao. Totoo yan, mga ka-GP Natics. Kasi dito sa administrasyon, kahit na sabihin natin binabanatan na binabanatan, pero wala tayong nakikitang ganyan sa administrasyon. Di ba? Kahit sa mga vloggers, mga kababayan, alam nyo, hindi perfecto ang mga vloggers. 'Di ba? Mga vloggers ng pro-admin. Nag-aaway-away din yan minsan. Pero hindi kasing lala, mga kababayan, ng mga DDS na ang pinag-aawayan tungkol sa pera. 'Di ba? Dito nag-aaway-away minsan sa ugali. Minsan meron talagang ganun kahit nga sa pamilya may mga ugali na minsan talagang hindi mo maintindihan. Magkakaiba kayo ng ugali, magkakaiba kayo ng gusto. Pero mga kababayan, hindi po yung kasing lala na nangyayari kagaya sa kanila. 'Di ba? Na nag-aaway-away dahil hindi binigay yung ganito, itinakbo yung ganito. Diyos ko. Sabi ni JRS, Buang versus Topak. Magkalaban nga talaga sila kasi Buang taos Topak. Yung isa ayaw magpatalo, yung isa ayaw din magpatalo, kala mo napakalaki. Diba? Mga kababayan, si Guanzon hindi yan nagpapatalo si Topacio, kala mo napakalaki, ayaw rin magpatalo, hindi papayag Naturingang mga abogado. Abogado, di ba? Dalawang abogado to. Abogado rin, mga kababayan, si Jing Paras. Abogado rin si Vic Rodriguez. Ano nang nangyayari sa Pilipinas? Dati gusto ko maging abogado, ngayon gusto ko na lang maging abogago kasi mga kababayan, dati ang abogado nire-respeto. Ngayon, pag nakita mo abogado, may isip mo si Guanzon. May isip mo si Topacio. Buisit na yan. Sasabihin mo sa sarili mo, ayaw ko na sa mundo. Ayaw ko na maging abogado. Okay na ako yung pangkaraniwang tao kaysa maging katulad ng mga ugok na ito. Diba? Mindset na nila yung paano magkapera, sabi ni Anthony Yambao. Puro dispalinghado. May mga sayad may mga nakawalang tornilyo, mga kababayan, hindi na ayos. Anyway, eto na, pag-usapan na natin yung inaantay-antay nyo, mga kababayan. Eto na. Ay, nako. Eto, matinding balita.